tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang kasunduan sa tigil putukan na tila walang saysay sa gitna ng patuloy na pag-atake at isang babala mula sa kasaysayan ng isang dating pinuno, bakit nga ba patuloy ang kaguluhan sa Middle East? Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang, tila lalo pang lumalalim ang hidwaan na nagpapahirap sa milyon-milyong sibilyan. Sa ulat na ito, susuriin natin ang katotohanan sa likod ng tigil putukan sa Gaza at ang panganib ng paulit-ulit na pagkakamali sa militar na ibinabala ng isang dating Prime Minister ng Israel. Upang ganap na maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, kailangan nating silipin ang mga nagaganap sa mismong mga komunidad sa Gaza Strip. Ang mga balita tungkol sa kapayapaan ay tila nagiging isang malaking kabaligtaran sa aktwal na nararanasan ng mga ordinaryong tao rito araw-araw. Ang mga ulat ay patuloy na nagpapakita ng hindi matapos-tapos na labanan sa kabila ng mga diplomatikong pag-uusap na sinusuportahan ng iba't ibang bansa. Sa unang bahagi ng ating pagsusuri, tatalakayin natin ang malalim na kontradiksyon sa pagitan ng opisyal na deklarasyon ng tigil putukan at ng marahas na katotohanan sa mismong lugar. Ang tinatawag na tigil putukan na sinuportahan ng United States ay naglayong magdala ng katahimikan sa rehiyon sa pamamagitan ng mga formal na kasunduan. Ngunit sa halip na kapayapaan, ang patuloy na operasyong militar at mga mapaminsalang pagsabog ang siyang nangingibabaw sa buhay ng mga residente. Ang kasunduang ito na tinawag na 20-point Gaza Peace Plan ay binalangkas sa ilalim ng pamamagitan ng Estados Unidos at formal na ipinatupad ngayong taon ng 2026. Sa ilalim ng unang yugto nito o Phase 1, itinakda ang agarang pagtigil ng mga operasyon ng militar ng Israel kapalit ng pagpapalaya ng mga bihag ng Hamas sa loob ng 72 oras. Kasabay nito, nagpalaya rin ng Israel ng humigit kumulang 250 bilanggong Palestino na may mabibigat na hatol at higit sa 1,700 na nadakip na walang direktang kinalaman sa labanan upang maipakita ang hangarin para sa kapayapaan. Ngunit ang mga magagandang plano sa papel ay hindi naramdaman ng mga mamamayan dahil sa patuloy na pag-atake ng militar sa iba't ibang bahagi ng teritoryo. Ayon sa mga nakalap na datos, higit sa 1,100 Palestino na ang napatay mula nang magsimula ang tinatawag na truce na ito. Ang napakalaking bilang na ito ay nagpapakita na ang kasunduan ay tila isang ilusyon lamang na walang sapat na puwersa upang pigilan ang pagdanak ng dugo sa mismong lugar. Ang isa pang malubhang aspeto ng sitwasyong ito ay ang kawalan ng ligtas na lugar para sa mga lumikas na Palestino na napilitang umalis mula sa kanilang mga tahanan. Maging ang mga pansamantalang tirahan at mga evacuation camp na itinuturing sanang ligtas na kanlungan ay patuloy pa ring tinatamaan ng mga pag-atake. Ipinapakita nito na walang anumang puok sa loob ng teritoryo ang maaaring ituring na protektado mula sa karahasan. Isang halimbawa ng marahas na pag-atake na naganap sa gitna ng tigil putukan na ito ay ang airstrike malapit sa Tufa neighborhood sa Gaza City kung saan 2 tao ang napatay nang direktang tumama ang bomba sa isang residential na lugar. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita na ang mga pambobomba ay patuloy na nagaganap sa mga lugar kung saan naninirahan ang mga ordinaryong mamamayan na walang kinalaman sa labanan. Hindi lamang ang mga permanenteng kabahayan ang nagiging target ng mga ganitong mapanirang operasyon sa gitna ng idineklarang tigil putukan. Maging ang mga pansamantalang tirahan ng mga pamilyang nawalan na ng sariling tahanan ay hindi rin nakaligtas sa karahasan. Isang taong napatay ng bombahin ang isang tent encampment ng mga lumikas na Palestino sa kanlurang bahagi ng Gaza City. Ang pag-ataking ito sa mga evacuation camp ay nagpapatunay na wala nang natitirang ligtas na lugar para sa mga bakwit sa buong strip. Ang mga pamilyang lumikas mula sa kanilang mga orihinal na komunidad upang takasan ang digmaan ay muli na namang nahaharap sa kamatayan sa loob mismo ng kanilang mga pansamantalang silungan. Ang ganitong sitwasyon ay lumilikha ng matinding takot at kawalan ng pag-asa sa buong populasyon na kasalukuyang naghahanap ng kaligtasan sa gitna ng krisis. Sa ilalim ng ikalawang yugto o Phase 2 ng 20-point Gaza Peace Plan, nagkaroon ng mga plano para sa demilitarization at transisyonal na pamamahala sa buong Gaza. Noong Pebrero ng taong 2026, itinatag ang Board of Peace at ang National Transitional Committee for Gaza o NCAG na binubuo ng mga independenteng teknokratang Palestino na may layuning pangasiwaan ang transisyon at muling pagtatayo.
Kasabay nito, meron ding nakalatag na plano para sa unti-unting pag-atras ng mga tropa ng militar ng Israel mula sa mga teritoryo. Sa unang bahagi, kontrolado ng IDF ang 55% ng Gaza na inaasahang bababa sa 40% sa ikalawang yugto ng pag-atras ng kanilang puwersa. Ang pinal na layunin ng plano ay ang maiwan na lamang ang isang 55% security perimeter sa mga hangganan upang maprotektahan ang magkabilang panig. Subalit, ang mga estratehiyang ito para sa pamamahala at pag-atras ay nananatiling napakabagal at hindi nararamdaman ng mga residente sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mabagal na takbo ay lalo lamang nagbibigay ng pagkakataon para sa patuloy na mga operasyong militar na sumisira sa tiwala ng magkabilang panig. Dahil dito, ang pangarap na makita ang tuluyang pag-alis ng mga sundalo ay tila lumalayo araw-araw. Bukod sa banta ng karahasan mula sa mga bomba, ang mga mamamayan ay nahaharap din sa isang tahimik ngunit mas nakamamatay na kaaway. Ang patuloy na pagharang sa pagpasok ng humanitarian aid ay nagdudulot ng isang napakatinding makataong krisis o humanitarian catastrophe. Ang krisis na ito ay direktang nakaaapekto sa tinatayang 1.9 milyong internally displaced Palestinians na kasalukuyang naghahanap ng kanlungan sa iba't ibang sulok ng teritoryo. Dahil sa mga restriksyon sa mga border crossing, mahigit 2 milyong katao na ang nakararanas ng matinding kakapusan sa pagkain sa buong teritoryo. Humigit kumulang 80% ng kabuuang populasyon ang umaasa na lamang sa tulong mula sa mga pandaigdigang organisasyon na madalas ay hinaharangan. Ang kakulangang ito ay nagbubunga ng malawakang gutom lalo na sa mga bata at matatanda na walang ibang mapagkunan ng nutrisyon. Ang isa pang malubhang aspeto ng krisis na ito ay ang matinding kakulangan sa malinis na tubig at maayos na sanitasyon o ang tinatawag na wash services sa mga kampo. Dahil sa pagharang sa pagpasok ng gatong na kailangan para sa mga desalination plant, tuluyan ang nagpatigil ang operasyon ng mga pasilidad na naglilinis ng tubig. Ang kawalan ng malinis na tubig ay nagpilit sa mga residente na gumamit ng maruming tubig para sa kanilang pangangailangan. Ang paggamit ng maruming tubig sa mga siksikang evacuation shelter ng UNRWA ay nagbunga ng mabilis na pagkalat ng mga nakakahawang sakit sa mga bakwit. Ang mga ulat ay nagpapakita ng mabilis na pagtaas ng mga kaso ng acute diarrhea at hepatitis sa mga bakwit na walang akses sa maayos na kalinisan. Ang mga sakit na ito ay mabilis na kumakalat dahil na rin sa kawalan ng sapat na espasyo sa mga siksikang kampo ng mga lumikas. Kasabay ng paglaganap ng mga sakit, ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Gaza ay tuluyan na ring bumagsak dahil sa patuloy na mga blokada. Ayon sa mga ulat mula sa Doctors Without Borders o MSF, ang talamak na kakulangan sa mga medikal na supply tulad ng anesthesia at mga kagamitang pang-opera ay nagpapahirap sa mga doktor na gamutin ang mga sugatan. Dagdag pa rito, ang kawalan ng gatong para sa mga generator ay nagbunsod sa pagpapatigil ng mga operasyon sa mga natitirang ospital. Upang mapanatili ang isang neutral at balanseng ulat, mahalagang suriin din natin ang opisyal na katayuan at mga depensa ng Israel Defense Forces o IDF hinggil sa kanilang mga operasyon. Sa maraming pagkakataon, ipinagtatanggol ng militar ng Israel ang kanilang mga kilos bilang bahagi ng kanilang karapatang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mga pag-atake ng Hamas. Ayon sa kanila, ang ibinabato nilang target ay ang mga infrastruktura ng Hamas at hindi ang mga sibilyan. Maaari nating balikan ang ilang partikular na insidente upang maunawaan kung paano ipinapaliwanag ng IDF ang kanilang mga operasyon. Noong Hunyo 22, 2024, nagkaroon ng malalakas na pagsabog sa Tufad District at Al-Shati Camp sa Hilagang Gaza na nagdulot ng pagkamatay ng mahigit 4 na katao. Agad na kinumpirma ng IDF ang operasyong ito at sinabing tinarget nila ang 2 Hamas military infrastructure sites na matatagpuan sa lugar. Sa kanilang pahayag, iginiit ng IDF na ang pag-atake ay isang eksakto at batay sa impormasyong operasyon na naglalayong paslangin ng isang senior commander ng Hamas. Itinanggi rin nila ang mga akusasyon na sinasadya nilang targetin ang mga sibilyan sa loob ng mga residential na lugar. Ang ganitong paliwanag ay madalas na ginagamit ng militar upang bigyang katwiran ang mataas na bilang ng mga nasasawi sa kanilang mga operasyong pangseguridad. Noong Hunyo 21, 2024, naganap naman ng isang pambobomba sa Al-Mawasi sa kanlurang Gaza na itinuturing na isang humanitarian area malapit sa opisina ng Red Cross o ICRC, kung saan mahigit 22 katao ang namatay sa kanilang mga pansamantalang tolda. Sa paunang investigasyon ng IDF hinggil sa insidenteng ito, sinabi nilang walang indikasyon na ang pag-atake ay isinagawa ng kanilang mga puwersa sa loob ng nasabing lugar.
Nilinaw din nila na walang direktang pag-atake na ginawa laban sa pasilidad ng Red Cross at nangakong magsasagawa ng mabilis na investigasyon para sa kanilang international partners. Gayunpaman, sa kabila ng mga paliwanag na ito sa mga nakaraang insidente, madalas ay kulang o tuluyang walang opisyal na pahayag ang militar ng Israel sa mga kasalukuyang pambobomba ngayong taon ng 2026. Ang kakulangan sa napapanahong impormasyon at tugon mula sa panig ng IDF hinggil sa mga kamakailang pag-atake sa Tufa at Kanlurang Gaza City ay isang malaking hamon sa pag-uulat. Ang kawalan ng kanilang opisyal na panig ay dapat laging banggitin upang matiyak ang patas at balanseng ulat. Ngayong malinaw na sa atin ang sitwasyon sa Gaza, dako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating ulat na nakatutok sa isa pang banta ng digmaan sa hilagang hangganan ng Israel. Dito ay ating susuriin ang mga babala ng kasaysayan sa pamamagitan ng pananaw ng isang kilalang leader militar at dating pinuno ng bansa. Ang kanyang karanasan ay nagbibigay ng mahalagang aral na tila nakakaligtaan ang kasalukuyang pamahalaan sa kanilang mga desisyon. Si Ehud Barak ay isang personalidad na may malalim na kredibilidad pagdating sa kasaysayan ng militar at politika ng Israel. Siya ang dating Prime Minister at General na nanguna sa makasaysayan at unilateral na pag-atras o pag-alis ng mga tropang Israeli mula sa Timog Lebanon noong taong 2000. Ang desisyong iyon ay nagtapos sa halos 18 taon ng madugong okupasyon na nagdulot ng matinding pinsala at pagkawala ng maraming buhay. Dahil sa kanyang direktang karanasan, si Barak ay nagpahayag ng matinding pagkabahala sa mga kasalukuyang kaganapan sa hilagang hangganan at binalaan ng kasalukuyang pamahalaan laban sa panganib ng tinatawag na mission creep. Ang konsepto ng mission creep ay tumutukoy sa unti-unti at hindi planadong paglawak ng layunin ng isang operasyong militar na walang malinaw na plano ng pag-alis. Upang ipaliwanag ang panganib na ito, binalikan ni Barak ang mga aral ng taong 1982 noong pumasok ang Israel sa Lebanon sa ilalim ng Operation Peace for Galilee. Ang orihinal na layunin ng operasyong iyon ay limitado lamang upang itaboy ang PLO ng 40 kilometro palayo sa hangganan. Subalit dahil sa kawalan ng malinaw na plano, ang limitadong operasyong ito ay naging isang ganap na okupasyon na tumagal ng halos 2 dekada. Ang mahabang pananatili ng IDF sa Timog Lebanon ay hindi nagdala ng permanenteng seguridad para sa mga mamamayan ng Israel sa kanilang mga hangganan. Sa halip, ang okupasyong ito ang naging pangunahing dahilan sa pagsilang at mabilis na paglakas ng grupong Hezbollah na naging mas malaking banta sa bansa sa mga sumunod na taon. Bukod dito, ang mahabang okupasyon ay nagdulot ng patuloy na pagkaubos ng buhay ng mga sundalong Israeli na nadestino sa tinatawag na security zone. May mga pangunahing punto sa babala ni Barak na napakahalagang pag-isipan sa kasalukuyang sitwasyon ng labanan sa Lebanon. Una, binigyang diin niya ang kawalan ng isang tinatawag na the day after plan o ang plano para sa araw pagkatapos ng digmaan. Ang pagpasok sa isang marahas na digmaan ng walang malinaw at konkretong diplomatikong plano ay tiyak na hahantong sa isang walang katapusang okupasyon kung saan ang mga sundalo ay magiging madaling target ng mga gerilyang pag-atake. Pangalawa, ipinaliwanag din niya ang limitasyon ng purong lakas militar sa paglutas ng mga komplikadong suliraning may kinalaman sa seguridad at politika. Bagamat kayang talunin ng IDF ang kaaway sa mga taktikang militar sa maikling panahon, ang mga ideolohikal at pampulitikang suliranin ay hindi kailanman kayang lutasin ng purong dahas lamang. Ayon sa kanya, kinakailangan ng pagkakaroon ng mga regional na alyansa at mga diplomatikong kasunduan upang makamit ang tunay na kapayapaan. Sa kabila ng mga makasaysayang babalang ito mula kay Ehud Barak, nananatiling matigas ang paninindigan ng kasalukuyang administrasyon ni Prime Minister Benjamin Netanyahu hinggil sa kanilang mga operasyon. Ang kanyang pamahalaan ay patuloy na nagpapakita ng kawalan ng interes sa mga payo at babala ng mga dating leader militar ng bansa. Ang ganitong pagbaliwala sa mga aral ng nakaraan ay lumilikha ng matinding pangamba sa mga eksperto sa seguridad. Iginigiit ni Netanyahu at ng kanyang mga taga-suporta na ang pananatili ng IDF sa isang buffer zone sa Timog Lebanon ay isang tactical necessity para sa kaligtasan ng bansa upang maprotektahan ang mga residente sa hilagang bahagi ng Israel mula sa mga pak-atake ng Hezbollah. Naniniwala sila na ang presensya ng militar sa lugar ay dapat panatilihin hanggat hindi ganap na nadidisarmahan ang kanilang mga kansaway sa hilagang hangganan. Noong kalagitnaan ng taong 2026, tahasang ipinahayag ni Netanyahu na hindi aalis ang Israel sa kanilang mga posisyon sa Timog Lebanon kahit pa may mga umuusbong na diplomatikong pag-uusap.
Ang mga diplomatikong pag-uusap na ito sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay naglalayong maghanap ng mapayapang solusyon, ngunit tila mas pinipili ng Israel ang militar na solusyon sa kasalukuyan. Ang desisyong ito ay lalo lamang nagpapainit sa tensyon sa buong rehiyon at naglalayo sa posibilidad ng kapayapaan. Ang matigas na paninindigang ito ay nagdadala ng malalaking panganib at mabibigat na kapalit para sa buong bansa sa pangmatagalang panahon. Ang patuloy na pakikipagdigma sa dalawang magkaibang harapan sa Gaza at sa Lebanon ay maaaring magbunga ng labis na pagkapagod ng puwersa ng IDF. Bukod sa pisikal at mental na pagod ng mga sundalo, nahaharap din ng Israel sa isang matinding krisis sa ekonomiya dahil sa walang katapusang pondo na kinakailangan sa giyera na walang malinaw na plano ng pag-alis. Kapansin-pansin din na sa kasalukuyan ay kulang ang impormasyon hinggil sa kung paano tinatanggap o sinasagot ng kasalukuyang pamahalaan ng Israel ang mga babala ni Barak. Ang kawalan ng bukas na diskurso sa pagitan ng pamahalaan at ng mga dating opisyal ng militar ay nagpapakita ng lumalalim na lamat sa kanilang panloob na politika. Ipinakikita rin nito ang tila kawalan ng interes ng kasalukuyang pamumuno na baguhin ang kanilang estratehiya sa kabila ng mga babala at panganib ng panibagong okupasyon. Ang pagsusuring ito ay nagpapakita na ang krisis sa Middle East ay hindi lamang isang simpleng labanan ng dalawang panig kundi isang napakakomplikadong issue na may malalim na ugat sa kasaysayan. Ang bawat desisyong militar na ginagawa sa kasalukuyan ay may katapat na epekto na maaaring maramdaman ng maraming henerasyon sa hinaharap. Ang pagwawalang bahala sa mga aral ng nakaraan ay madalas na nagiging dahilan ng pag-ulit ng mga madidilim na bahagi ng kasaysayan na nagdulot na ng maraming dusa. Para sa mga mamamayan ng Gaza, ang patuloy na labanan ay nangangahulugan ng araw-araw na pakikipagsapalaran para lamang mabuhay sa gitna ng pagkawasa. Ang kawalan ng pagkain, malinis na tubig at ligtas na masisilungan ay nagiging normal na bahagi na ng kanilang buhay sa kabila ng mga ulat tungkol sa tigil putukan. Ang kanilang sitwasyon ay isang malinaw na paalala na ang tunay na biktima ng anumang digmaan ay ang mga walang kasalanang sibilyan na naiipit sa labanan. Sa kabilang bahagi, ang mga mamamayan sa hilagang bahagi ng Israel at sa Timog Lebanon ay patuloy din na nabubuhay sa ilalim ng banta ng mga rocket at pambobomba. Ang takot na muling maulit ang mahabang okupasyon ng nakaraan ay nagiging multo na bumabagabag sa parehong panig ng hangganan araw-araw. Ang kawalan ng isang malinaw na plano ng pag-alis mula sa pamahalaan ng Israel ay nagiiwan sa kanila sa isang estado ng walang katapusang kawalan ng katiyakan at pangamba. Sa pangkalahatan, ang ulat na ito ay naglalayong magbagay ng isang seryoso, neutral at makatotohanang pagtingin sa mga kaganapan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng paglalatag ng mga datos, mga opisyal na pahayag ng militar, at mga historical na konteksto, mas nagiging malinaw kung bakit patuloy ang kaguluhan sa rehiyong ito. Ang pag-unawa sa mga isyong ito ay nangangailangan ng malalim na pagsusuri na lumalagpas sa mga mababaw na balita na ating nakikita sa araw-araw. Ang bawat bansa ay may mga aral na maaaring makuha sa mga kaganapang ito sa Middle East hinggil sa pamamahala at seguridad. Ipinapakita nito na ang kapayapaan ay hindi lamang basta nakakamit sa pamamagitan ng paglagda sa mga kasunduan sa papel, kundi sa pamamagitan ng tapat na pagpapatupad ng mga ito sa mismong lugar. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng pakikinig sa kasaysayan upang maiwasan ang mga pagkakamali na nagdudulot na ng napakaraming dusa sa nakaraan. Habang patuloy nating sinusubaybayan ang mga balitang ito mula sa iba't ibang panig ng mundo, mahalaga na manatili tayong mapanuri at kritikal sa mga impormasyong ating natatanggap. Ang pagkilala sa mga limitasyon ng ating kaalaman tulad ng kakulangan sa opisyal na pahayag mula sa panig ng IDF hinggil sa mga kasalukuyang atake ay bahagi ng responsableng pag-unawa sa mga pandaigdigang isyu. Ang kapayapaan ay nananatiling isang mailap na pangarap, ngunit ang patuloy na paghahanap ng katotohanan ay isang mahalagang hakbang patungo sa pag-unawa. Ano ang inyong pananaw sa patuloy na krisis na ito sa Middle East? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa bahagi ng mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang seryoso at malalim na talakayan ng mga balita sa buong mundo.